Magandang araw mga kaibigan, narito na naman ang ating pinakaabangan ngayong araw sa abot kamay na pangarap. Dito nga ay agad-agad ngang ginamot ni Annalyn Santos itong si Mildred dahil nga sa nangyari ngang pagkahulog nito. Nangingibabaw pa rin ang pagiging doktor ni Annalyn. At habang inaasikaso nga ni Annalyn itong si Mildred ay hindi makapaniwala si Lynette sa kanyang anak na si Annalyn dahil first time daw niya nga itong makita na nag-perform sa harapan niya. At kahit masama man o hindi, at dahil dito proud na proud itong si Lynette sa kanyang anak. At dito ay lalong humanga naman itong si RJ sa kabutihan ng kanyang anak dahil ginamot niya nga itong mga nang-hostage sa kanila. Samantala dito naman ay may ginagawang plano itong si Irene. Sa ganun ay mahawakan niya sa liig itong si Doc Carlos na hindi niya alam na prank lang pala ang lahat ng ginagawa ni Irene sa kanya upang mahulog siya sa bitag. Habang abala naman itong si Carlos na naghahanda ng pagkain ni Irene ay biglang tumawag naman itong si Aling Susan at tumawag kay Doc Carlos at ito nga ay si Irene ang sumagot at nagpanggap si Irene na siya ay sekretary at sinabi niya na nga busy nga itong si Doc Carlos. Nagpupumilit nga itong si Aling Susan na sabihin kay Doc Carlos na importante daw na makapuntahan ni Doc Carlos si Lynette sa City Jail dahil may nangyayari ngang hindi maganda dito. Pero sinagot naman ni Irene na siya nga rin, si Doc Carlos nga rin ay may emergency na ginagawa. Dito na nga rin ay binaba ni Irene ang cellphone ni Doc Carlos at habang wala pa itong si Doc Carlos ay dito naman ay inihahanda ni Irene ang kanyang cellphone upang gamitin niya sa pagbibideo na dapat niyang gawin dito kay Carlos. Pumasok na nga itong si Carlos at dito nga ay nasinimula na ni Irene ang kanyang plano upang ma-blackmail na niya nga itong si Carlos at muntik na ngang mabanggit ni Carlos ang tungkol sa kanyang pagkakaroon ng anak. Ito nga ay si Zoe. Subalit nakahanap agad itong alibay itong si Carlos na ang tinutukoy niyang itong si Harry na hindi nga natuloy ang pagdodoktor nito. Yan na nga lang ang ginawang alibay ni Carlos kay Irene upang hindi siya mabuking. Samantala dito naman sa FX ay tila na alarma at nag-alala nga itong si Giselle dahil hindi pa nga tapos ang operasyon dito kay Carla at nangangailangan pa nga ito ng blood dahil kinulang ito. At dito nga naman ay sinabi ni Giselle kila Eric na kung ano man ang mangyari kila Lynette, RJ at Annalyn ay kasalanan niya. At ang lahat ng iyon dahil sa naoperahan nga itong si Carla. Wala naman itong kamalay-malay si Giselle na tumatawag ng palihim itong si Eric kay Lotus at ibinalita na niloloko lamang siya ni Giselle at sinabi niya na si Carla ay inooperahan. Kaya sumiklab na naman ang galit ni Lotus at binalikan itong si Annalyn at si Lynette. Dito nga ay si Annalyn ang sasalo ng lahat ng kanyang galit dahil nga sa panloloko ni Giselle. Kaya tinawagan ni Lotus itong si Giselle at pinaparinig niya ang boses ni Annalyn na nagmamakaawa. At dito nga ay sinabi ni Lotus na kapag hindi niya pinakausap itong si Carla ay isusunod niya itong si Zoe at Lynette at kasama na rin itong si RJ. Dito nga ay natataranta itong si Giselle dahil nga sa nalaman ni Lotus na nagsisinungaling itong si Giselle. Sa tingin nyo kaya sino ang unang pakakawalan ni Lotus? Si Annalyn, si RJ, si Zoe, or si Lynette? Makakatakas kaya ang mag-inang si Zoe at si Moira? Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan kung ano nga ba ang kahihinat nga nila Annalyn, Lynette at RJ at Zoe dahil sa mga kamay dito ni Lotus. Yan ang ating aabangan, maya-maya lamang yan, dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye-bye!